Magandang umaga sa lahat. Ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa maikling kwento. Ating napag-aralan na noong nakaraan ang tungkol sa panitikan, kung ano ang kahulugan nito at saan ito nagmula. Ngayon, isang uri ng panitikan ang ating pag-aaralan. Ito ay ang maikling kwento. Ano ang maikling kwento? Ayon kay Edgar Allan Poe, ang tinaguriang ama ng wika ng maikling kwento, isa itong akdang pampanitikan na likha ng guni-guni at buwang isip na hango sa tunay na buhay o pangyayari. Ito ay mababasa sa isang tagpuan, tinatalakay ang natatanging pangyayari ng pangunahing tauhan, nagpapakita ng isang makabuluhang bahagi ng buhay ng isang tao. So, ang maikling kwento ay isang kwento ng naglalahad ng iba-ibang damdamin saan ang puok ay inilalarawan din. Dito natin makikita ito sa uri ng maikling kwento. Uri ng maikling kwento, una, kwento ng tauhan. Ito ay inilalarawan ang mga pangyayaring pangkaugalian ng mga tauhan nagsisiganap upang bigyan ng kabuuan ang pag-unawa sa kanila ng mambabasa. So, ito ay isang kwento nakapokus sa mga nagsisiganap, kung ano ang kanilang ugali sa kwento. Sa pangalawa ay kwentong katutubong kulay. Dito naman binibigyan diin ang kapaligiran at mga pananamit at uri ng pamumuhay at hanap buhay ng mga tao sa nasasabing pook. So, sa kwentong katutubong kulay, inilalahad sa mambabasa kung anong uring kapaligiran, pananamit, hanap buhay o pamumuhay ang nakapaloob sa isang pook. So, nakapokus ito sa kapaligiran. Kwentong psikolohiko. Ang kwentong psikolohiko ay ipinadarama sa mambabasa ang damdamin ng isang tao sa pagharap ng pangyayari o kalagayan. So, sa kwentong psikolohiko naman, ang mambabasa ay ipinapadama dito sa manunulat ang damdamin ng isang tao kung ito ay nalalagay sa isang pangyayari sa kanyang buhay. Kung ano ang kanyang magiging reaksyon o magiging desisyon sa pangyayaring kanyang kinakaharap. Pang-apat, kwento ng katatakutan. Ito ay pangyayaring kasindak-sindak. So, dito napapaloob yung mga kwento tungkol sa aswang, mga engkanto, mga kahit anong uri ng maaaring pwedeng magkatatakutan ng mga, especially ng mga bata. Kwentong bayan. Ito ay nilalahad ang mga kwentong pinag-uusapan sa kasalukuyan ng buong bayan. So, kwentong bayan, ito yung mga pinagmulan ng isang bayan or ano yung mga kwentong kung ano ang mga kwento na sikat tungkol sa isang bayan. Kagaya na sa Siquijor, di ba? May kwentong bayan doon na doon daw nagmumula ang mga aswang. So, isang uri yan siya ng maikling kwento. Mga elemento ng maikling kwento. Una, ang panimula. Dito nakasalalay ang kawilihan ng mambabasa. So, sa mga manunulat, dito sila naglalagay ang mga manunulat dito ng mga kawili-wili at kahakit-akit ng mga salita upang maging interesados sa mga mambabasa na basahin ang buong kwento. Saglit na kasiglahan, naglalahad ng panandali ang pagtatagpo ng mga tauhang nasasangkot sa suliranin. So, dito, sa elementong ito, inilalahad ng manunulat ang mga karakter, mga tauhan sa kwento at ang mga suliranin nila. Suliranin, ito yung problemang haharapin ng mga tauhan. So, dito naman, inilalahad na kung anong uri ng suliranin o problemang haharapin ng mga tauhan sa kwento. Tunggalian. May 4 na uri ng tunggalian. Tao laban sa tao laban sa sarili, tao laban sa lipunan,
tao laban sa kalikasan o kapaligiran. Ang tunggalian ay ito yung kung saan nag-aaway or nagkakaroon na ng tunggali ang tauhan sa kanyang kapwa-tao, sa kanyang sarili, sa kanyang lipunan, at pati na rin sa kanyang kapaligiran. Panglima is ang kasukdulan. Makakamtan ng pangunahing tauhan ang katuparan o kasawian ng kanyang pinaglalaban. So, ito yung climax sa Ingles. Dito, mababasa kung ano ang nagiging resulta sa nagawang desisyon ng pangunahing tauhan sa suliraning kanyang kinakaharap. Kalakasan, ito ay yung tulay sa wakas. So, nagsisimula ng bumaba ang tensyon dito sa kalakasan dahil ito ay patungo na sa wakas. Ang wakas, ito ang resolusyon o kahihinatnan ng kwento. Sa wakas, dito natin malalaman bilang mambabasa ang naging resulta sa ginawang desisyon o sa ginawa na pamamaraan ng pangunahing tauhan tungkol sa kanyang suliraning kinakaharap. Tagpuan, nakasaad ang lugar na pinangyarihan ng mga aksyon o gayon din ang panahon kung kailan naganap. So, ito yung sa tagpuan naman, ito yung kung saan ang lugar na pinangyarihan ng kwento. Dito mo malalaman kung ang lugar ba ay kanais-nais. Mababasa mo dito kung ang lugar ay nasa pantasya, ang lugar ay marumi, ganyan. So, dito maharap matatagpuan sa tagpuan. Paksang diwa, ang pinakakaluluwa ng kwento. So, ito yung kung sa English pa ay tema. Paksa, topic, kung ano ang napapaloob sa kwento. So, siya yung kaluluwa ng kwento. Kaisipan, mensahe ng kwento. So, dito natin ang kaisipan ay ang mensahe ng kwento. So, ito yung kung anong aral o anong gustong ipahiwatig ng manunulat tungkol sa maikling kwento. Banghay, ang pagkasunod-sunod ng pangyayari sa kwento. So, ito yung sequence kung sa English ng kwento. Kung ano ang dapat mauna, susunod at magiging wakas ng kwento. Mga bahagi ng maikling kwento. May 3 bahagi ang maikling kwento. Simula, gitna, at wakas. So, sa simula, ang bahagi ng suliranin ang siyang kababasahan ng problemang haharapin ng pangunahing tauhan. So, dito sa simula, mababasa natin ang pagpapakilala sa mga tauhan sa problemang kanyang maaaring haharapin tungkol sa kwento. Gumagamit dito ang mga manunulat ng mga magagandang salita upang makuha ang interes ng mga mambabasa. Pangalawa is gitna. Napapaloob dito ang sandaling kasiglahan, tunggalian at kasukdulan. So, dito sa gitna ng bahagi ng kwento, dito na yung papasok yung kung ano ang suliranin na kakaharapin ng mga tauhan, ang kanilang tunggalian laban sa tao ba, tunggalian laban sa sarili, at ang kasukdulan na tulay papuntang kwento. Wakas. Ito yung binubuo ng kalakasan at katapusan. So, dito naman sa wakas, makikita natin ang kahihinatnan ng kwento kung ito ba ay masaya, ito ba ay malungkot. Ang kasaysayan at pag-unlad ng maikling kwento. Ang kasaysayan ng maikling kwento ay nagsisimula bago dumating ang mga Kastila. Bago dumating ang mga Kastila, ang mga Pilipino ay may maikling kwento na. Ang kwentong bit-bit. Ito ang tinatawag dito, nag-ugat ang maikling kwento na pumapaksa sa mga anito, laman lupa, malikmata, multo at iba pa. So, noong unang panahon,
kahit hindi pa tayo nasakop ng bago pa dumating ang mga Kastila, ang mga Pilipino ay may maikling kwento na. Dito yung kwento, mapapaloob yung kwento ng kababalaghan. Kwento ng kababalaghan kasi pumapaksa dito sa kwentong Bitbit ang mga laman lupa, anito, malikmata. So, kahit hindi pa tayo nasakop ng mga Kastila, ay meron na tayong maikling kwento na sinasabi. So, sa panahon ng Kastila, ang maikling kwento ay nagsimula ng umunlad. Meron na silang tinatawag na kakana. Ito ang sumulpot sa pagdating ng Espanyol. Naglalaman ng mga alamat na engkanto, panlibang sa mga bata. So, ito na yung mga alamat, kagaya ng alamat ng saging, alamat ng Maria Magkiling. Yan, kung ano ang pinagmula ng isang bagay. Dito na siya nagsimula ang mga alamat. Ito ay pinapanlibang sa mga bata upang magkaroon ng ang kanilang imahe, magamit nila ang kanilang imahinasyon. Parabola, naglalaman ng mga talinghaga at nagtuturo ng aral sa mambabansa. So ito din yun sa panahon ng Kastila, dumating ang mga Kastila ay nagkaroon na rin ng parabola. Kagaya ng halimbawa nito ay ang Mabuting Samarino. So nagbibigay ito ng aral sa mga bata, especially sa mga kabataan, kung ano ang kwento tungkol sa Mabuting Samarino, ano ang kahihinatnan kung ito ang iyong gagawin. So kadalasan ito ikinikwento sa mga kabataan. Sa panahon ng mga Amerikano, ang maikling kwento ay nagsimula ng maisulat. So, sa panahon ng Amerikano, nagkaroon ng parang nailimbag na ang mga maikling kwento sa libro o sa pahayagan. Ang unang anyo ng maikling kwentong naisulat ay ang Dagli. Ito ang maikling sanaysay na nangangaral, nagmumura, at nanunulisa. So, maaaring ito ay nasulat sa dyaryo, ang Dagli o maikling kwento. So, ang halimbawa nito ay Supainawa ang mga ngiping ginto na isinulat ni Q. Malay. Sa panahon naman ng Hapon, ay sandaling nahinto ang paglimbag ng mga maikling kwento. Dahil masyadong stricto yung mga Hapon, ang ating pagsulat ng maikling kwento o paglimbag sa maikling kwento ay sandaling naihinto. Pero sa panahon ito ay naibalik naman ang paglimbag at nagiging open ang lahat ng paglimbag dito sa mga iba't ibang uri ng manunulat. Sa panahon ng Kalayaan, nagsimula ang malayang pagsulat at paglimbag sa pahayagan tulad ng liwayway. Nagkakaroon na ng patimpalak upang humamon sa kakayahan ng manunulat. So, sa panahon ng Kalayaan, ang mga manunulat ay mayroon ng layang sumulat ng kung ano ang gusto nila. Kung sila ba ay manunuligsa, kung sila ba ay mamumuri, at kahit anong uri ng kanilang pagsulat o estilo ng kanyang pagsulat. So dito sa panahon ng Kalayaan, nagkakaroon na ng kompetisyon sa mga manunulat. Dito hinahamon ang kakayanan ng mga manunulat kung ano ang kanyang kayang gawin o kung ano ang kaya niyang i-improve sa kanyang pagsulat. Sa panahon ng Bagong Lipunan, ngayon, ang panahon nito, ang mga manunulat ay naglalakbay sa Estados Unidos upang makakuha ng mga makabagong paraan ng pagsulat. So dito, sa panahon ng Bagong Lipunan, ang mga manunulat ay makakaalis na sa bansa. Nagsisimula na silang kumalap ng mga idea sa pagsulat sa ibang bansa upang i-adapt sa ating pamamaraan o parang umunlad ang uri ng ating panunulat. Sa kasalukuyang panahon, nagpatuloy ang malayang pagsulat, may iba't ibang pamamaraan. So dito sa kasalukuyang panahon ay may iba't ibang paraan na tayo. May
paraan na tayo inaisulat sa internet. May mga Wattpad na pamamaraan ng pagsulat ng maikling kwento kung saan maaabot ang mga iba't ibang uri ng mambabasa. At yun lang po ang aking ulat. Maraming salamat.